Kumusta? Welcome to the Open Book Podcast, where we're going to talk about life experiences and make it a motivation to do better every day. I am your host. My name is Jel. Nung bata pa ako, I always say, sana tumanda na ako. We have this misconception kasi na kapag matanda ka na or tumanda ka na, mas magiging madali ang buhay. No restrictions, no a lot of free time, no stress sa school, own money. You can live your life to the fullest. Isang malaking joke lang pala yun. When adulting starts, that is when life will hit you with reality. Unti-unti ka na ding sasampalin ng katotohanan na hindi na tayo bata para mag-time freeze muna. Tatakbo ang mundo even our life is a mess. Or whenever na gusto na nating magpahinga sa only stress at only problems na dumarating sa buhay natin. Like what I've said, meron tayong sari-sariling kwento. Own struggles, own pain. Minsan, mapapatulala ka na lang thinking, saan ako nagkamali? Saan ba ako nagkulang? Tulad ba ng sa laro, pwede bang umulit muna tayo sa simula? But no, this is the real world. Ang mundo kung saan hindi nauubos ang problema. Minsan, nasa tao na din kung paano tayo maapektuhan ng mga pagsubok sa buhay. Maturity isn't defined by your age. Instead, it's by experience that we had and how we are able to handle it. May mga tao kasing dumaan naman sa napakaraming baku-bakong problema sa buhay pero hindi pa rin natututo. Sabi nga ng kaibigan ko, all emotions are valid, but your actions are not. In life, we have to learn how to listen and at the same time, understand the situation. Maaring nasasaktan tayo and that's valid. Maaring may punto tayo and that's also valid. But remember that everything has the side of the story. One of the things na na-realize kong magandang traits na nakuha ko sa lahat ng mga napagdaanan ko is that I self-isolate. Sabi nila, hindi ba mas mada-down ka at mas lalala yung nararamdaman mo? No. Kasi when I self-isolate, I also self-reflect. May mga tao kasing kapag may problema ayaw harapin to. Or somehow, gustong malimutan to at alisin ang pag-iisip dito kaya gumagala or humahanap ng mapagkakaabalahan sa labas. But as for me, I self-isolate not because I'm dramatic or I push myself to the darkness. I'm just a person who talks to myself. Di ako baliwa. I just reflecting the situation siguro. Ganon. Kung ano man yung sitwasyon na nangyayari, I will think about it thoroughly. Alam ko kasing hindi naman ako makikinig sa advice ng mga tao sa paligid ko. Ganun kasi yung mga tao eh. Ewan ko, ganun ako. Ganun din yung mga kakilala ko. When we are in pain, sarili natin iniisip natin. Sarili lang natin yung nakikita natin. Sariling point lang natin yung iintindihin natin. Lahat ng maririnig natin sa iba, pointless. Kaya I'd rather talk to myself. Yes, I cry a lot. I am feeling the pain of the situation, but it doesn't mean na mahina ako or inaalagaan ko yung sakit na nararamdaman ko. Minsan kasi, all we have to do is to cry, to feel the pain. One thing na natutunan ko, hindi maganda ang maidudulot ng
paglimot, at pagsasawalang bahala ng mga problema. Dahil hindi mo namamalayan na nag-move forward ng lahat, pero ikaw, magsisimula ka pa lang. 2, you're not fixing the problem. You're keeping it for a long time, and keeping it for that long will lead to destruction. And 3, wala. Base sa experience ko, keeping it and bluffing yourself that you're okay, even you're not, will lead you to times 100 na dapat na naramdaman mo. Sabi nga 'di ba sa palabas, it's okay not to be okay. It means na buhay ka at may nararamdaman ka. That it's okay to admit na minsan nagkakamali tayo, na natatalo tayo. And kapag natuto kang tumanggap sa kahit na anong nangyayari sa'yo, when you learn how to accept the fact na hindi lahat ng plano natin natutupad, na minsan life doesn't go according to our plan, and that's fine. Adulting is learning how to accept things even we don't want to. It is being a responsible human being. And fixing things instead of crying dahil hindi nasunod yung gusto mong mangyari sa buhay mo or magreklamo at maging toxic sa buhay na 'to. Maikli lang yung buhay, eh. Hindi na tayo mga bata para magstay sa isang bagay na kaya naman nating tapusin o gawan ng paraan. Hindi na tayo bata para kapag gumawa tayo, may susubo ng kede sa bibig natin para tumahan tayo. For me, adulting is a choice. Hindi mo pwedeng sabihin, "Ganito ako, eh. Hindi niyo ako pwedeng baguhin." If you're matured enough, you will know when to fight your beliefs. If you're matured enough, you will know when to change. Hindi sa lahat ng pagkakataon dapat mong ipaglaban at panindigan kung sino ka. Minsan kailangan nating magbago. Not because sinabi sa'yo na magbago ka, magbabago ka kasi nakita mo na yung dating ikaw, hindi healthy para sa future na ikaw. Sometimes, we have to let go something to have that beautiful future. To be honest naman kasi, may mga ugali talaga tayong hindi ka gusto-gusto. I'll give you 5. Oh no, I'll give you just 3. 1, selfishness. Gusto nating tayo lang. Gusto mo ikaw lang muna, ikaw lang yung iintindihin, ikaw lang yung bida. Kaya nga nauso yung salitang Jollibee ka na naman kasi bida-bida ka. Gano'n. Second, prideful heart. Hindi tayo marunong makinig sa paligid natin. Ay wait, let me rephrase it. Nakikinig tayo pero hindi tayo umiintindi. Tulad ng una, sarili lang natin yung iniisip natin. Sariling opinyon lang natin yung tama. Minsan hindi natin nakikita na tayo na pala yung mali. Kaya nga sabi, minsan tingnan din natin yung sitwasyon kung yung mga tao ba sa paligid natin yung problema o baka tayo na mismo yung problema. And lastly, a jealous heart. Di naman mawawala yun eh. Jealous, it's normal. It's depends on how you act sa selos na nararamdaman mo. Yun bang hindi na tayo masaya sa success ng ibang tao? Hindi na tayo mapakali kapag may mas sa'yo? It feels like gusto mong mas ka and you end up nagyayabang ng mga achievements. Kasi ako, honestly, I feel jealous a lot of times. Kasi hindi naman maiiwasan na may mga tao na mas talaga sa'yo. But it depends on how you act sa jealous na nararamdaman mo. May mga bagay ako, may mga tao akong nakikita na mas sa'kin, but I don't take that jealousy against them na magagalit ako sa kanila, sisiraan ko sila.
yayabangan ko sila. I will look that, ay, ang ganda ng life nila. I will motivate myself to be the best version of myself every single day. Naniniwala ako sa kasabihan and naniniwala ako na every time na may nakikita akong mga taong mas sa'kin, I'm happy for them and saying to myself na ang galing nila. They've been through a lot na hindi ko alam, na hindi natin alam. And I'm proud of them, but also I'm proud of myself. Kasi hindi ako nasasaktan sa achievements ng iba. I take their achievements to be my motivation in life, to be more better, to push harder. And ako, ang nilo-look forward ko na kapag dumating yung point na sa'kin naman dumating yung wow, yung achievement na yun na maging successful ako sa isang bagay or maging proud sa'kin yung parents ko, na maging proud sa'kin yung family ko. Masasabi ko na, ang sarap sa puso. And alam mo yun, mas maa-appreciate ko yung achievement na yun, yung success na yun, kasi I know how ganong kahirap kong tinake yun. Marami akong pinagdaanan para maabot yung bagay na yun at mas maa-appreciate, mas maa-appreciate at mas magiging thankful ako sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ko kasi hindi ko madaling nakuha yung mga bagay na yun. What I'm trying to say in this podcast is that hindi na tayo tulad nung mga bata pa tayo na kapag nakipagpaligsahan tayo, na nakipagpaligsahan ka ng maska, nakakatuwa ka. Or iintindihin tayo ng lahat ng tao kasi bata pa tayo. When adulting hits you, it is time to know your limits. Be patient, be mindful, be open-minded to everything, and to be responsible. Ikaw, paano mo ba masasabi na you're a matured adult? Gusto ko din kasing malaman kung ano yung mga sarili niyong point of view of maturity or adulting. Kasi ako, nung naisip ko tong topic na to, tong adulting 101, ganyan. Ito yung naisip ko. And I know na meron tayong sarili-sariling opinion sa lahat ng bagay. So, I want to know what's your opinion about adulting. Kasi iba-iba naman tayo ng kwento ng buhay. Iba-iba tayo kung paano tayo naging adult. Merong matatanda na hindi pa matured enough. Meron namang bata pa lang, sinubok na ng pagkakataon at naging matured na. So let me hear or let me read your comments and your thoughts about adulting. I want to, alam yun, gusto kong marinig yung ibang kwento nyo sa buhay nyo na alam kong mai-inspired ako at mai-inspired din yung mga tao sa paligid ko, sa paligid natin, sa platform ko. Ayun. Anyways, thank you for giving me time and watch my podcast for today. Hope you like it and let me know if you have any suggestions or whatsoever. So, yun lang. Just always remember, mahalaga ka, respect, and love yourself. Hanggang sa uli. Bye.